Good morning po sa lahat po ng mga OFWs. Ito po si ate ay isang OFW. Nagtatrabaho po sa Kuwait bilang kasambahay. Ate, good morning po. Good morning po, Sir Bong. Okay. Siya po ay nag-message sa aking TikTok account. So, ang naisip ko po dito mga kaagapay ay yung pong moral lesson ng istorya na ito ni Kabayan na alam kong makaka-relate po sa lahat po ng mga OFWs. At harinaway, magsilbing aral din po ito sa mga ibang mga asawa ng mga OFWs. Ate, ano po ba, hindi ko na ba tatanungin ang pangalan mo at tayo ko pong ma-expose po kayo dahil ito pong sensitive po itong inyong mga sasabihin. Pero ang moral lesson po ito, sigurado ko marami pong OFW ang relate dito. Ano po yung ate, yung inyong inilalapit sa akin para po sa kaalaman ng mga manonood? Una po sa lahat, Sir, magandang pong umaga sa inyo at sa lahat po ng mga OFW po saan man sulok ng mundo. Ang iaano ko po sa inyo, Sir, ang reklamo ko po para sa asawa ko ay yung pinipilit niya po ako na pag sa tuwing gusto po niyang makaraos, binipilit niya po ako na magsarili, magfinger daw po ako. Tapos sa tuwing liligo po ako, gusto po niya laging manonood siya, magagalit po siya sa akin pagka nakaligo na ako, tapos hindi ko man lang pinaalam sa kanya, hindi ko man lang sinabi. Tapos pagka po sinabi ko na ayaw kong gawin kasi may dugo ako, magagalit po yan, sasabihin po niyan sa akin na, abay bakit ganon, kaagayatan ng dugo mo ngayon, kakaiba na yan Di ba dati naman ang dugo mo, pizza a 10, pizza 8, 9, bakit ngayon dinugo ka ng 1 a 2 ng buwan? Sabi ko, anong gagawin ko? So kailangan ko pa pong litratuhan para po maniwala siya, kailangan pa pong picturean ko yung ginamit kong napkin para maniwala siya. Pero nagdududa pa din po siya. Lahat po yan. Meron po akong ebidensya. Hindi po ako nagbubura sa messenger. So, Tapos pagka okay. po... Sige, patuloy niyo po. Pagka po ganon, alam ko po isang pagkakamali. So, pinagbigyan ko po siya na nagkakamali po ako dahil ang iniisip ko po para hindi siya mambabae. Dahil ang salita po niya sa akin, Sir, mas mabuti nang gawin natin to kaysa naman mambabae ako. At saka lahat ng mga nag-abroad, lahat ng mga OFW na mag-asawa, ganito ang ginagawa. So, nung una po talaga, hindi ko po siya ginagawa, Sir. Pero ayaw ko po na nag-aaway kami dahil mahal ko nga po siya. Pinagbibigyan ko po siya. Hanggang sa dumating po yung time na gusto niya po, makita niya na gagamit daw po ako ng pipino. Nung una po, ayaw ko po. Hanggang sa nag-aaway po kami. Tapos, alam ko po na mali. Pero pinagbigyan ko po siya na gumamit ng gano'n. Gumamit ng... Ngayon, ng pipino po. Lalabag naman po sa kaluban ko. Minsan po umiyak po ako habang ginagawa ko. Pero masaya pa po siya pag gano'n. Kasi ang sarap daw panunutin. Lipog na lipog daw po siya pag ginagawa ko daw yung gano'n. Wala man lang respeto sa iyo. Kahit naman mag-asawa kayong dalawa, kung labag naman sa kalooban mo, hindi dapat ipilit yun. Tapos nagagalit po siya. Kaya pinagbibigyan ko na lang po. Alam ko pong mali. Ngayon po, ano po ang nangyari po ngayon? Ano po ang inyong ginawa? Ano po to? Kasal po ba kayo nung sinasabi ng asawa mo? Kasal po kami, Sir, na kami po ay magkalibin po ng 5 buwan. Pagkatapos po namin mag-live-in, nung ayos na po yung apply ko dito sa Kuwait. abroad. Oh. Sa Kuwait, nag-decision po siya, Sir, na magpakasal daw kami dahil baka daw po pag hindi kami kinasal, maghanap daw po ako dito ng iba. Baka daw po iwanan ko daw siya.
Kasi ang bala ko naman po noon, pagtapos po ng 2 taon mag-abroad, tsaka pa po kami ikasal. Oo. So dahil mahal ko naman po siya, pumayag po ako sir na may kasal kami. So nung kinasal po kami ng January 24, 2019, nag-abroad na po ako ng February Mm. 23. So parang 5 buwan lang po kami nagsama. Tapos ngayon po 2 taon na po kami mahigit mula nung ikinasal. So Mm. mas lamang po yung mga buwan na hindi kami nagsama dahil nandito po ako sa abroad. May anak ba kayo? May anak ba kayo, ate? Wala po sir, wala po kami anak ng asawa kong yan. Pero parehas po kaming may anak sa una. May anak po siyang 4 sa una niyang asawa. May anak naman po akong 3 sa una ko pong asawa. Pero sa unang asawa mo, hindi kayo kasal. Hindi po kami kasal sir sa una kong asawa. Bali, kumusta naman po yung mga anak mo sa unang asawa mo na nandoon sa poder ng asawa mo na? Sa ngayon, noong una po sir, nasa kanya. Pero nung hindi ko na nga po sila nakakausap, sobrang nag-alala na po ako. Tapos, lagi na nga po kami nag-aaway, sir. Tapos, kinukutuban na din po ako na hindi maganda. Ngayon, ate, sabi mo sa akin na balak mo siyang isumbong kay Mr. Tulfo. Ano po ba ang inyong nais at isumbong niyo siya kay Mr. Tulfo? Para saan po? Dahil nakuha naman na, sabi mo kaya sa akin, napakuha mo na yung mga anak mo doon sa poder ng asawa mo. Pinuntahan na kamo nung pamilya mo, di ba? Opo, ng mama ko po. Ano ang nais mo at gusto mo siyang ipatulpo? Pag pinatulpo mo po siya, siyempre ma-expose ka po doon. Na makikita po yung iyong pagbumukha doon, yung iyong identity. So, karapatan mo naman po yan at makakatulong naman po si Mr. Tulfo sa inyo. Kaya lang, ano po bang nais ninyo at nais ninyong ipatulpo ito? Para po sa akin, sir, pag dumating na po kay Sir Rapi Tulfo yung reklamo ko, nakahanda naman po ako, sir, lumantad. Nakahanda po ako para lang po sa karapatan ko dahil hindi niya po kasi nirespeto, sir, yung pagkababae ko. Sabihin na po natin asawa niya po ako, pero dapat naman po may respeto. Oo, tama. May So, respeto dapat talaga sa iyo. Hindi po porkit sabihin, sir, na mag-asawa kami, lahat po ng gusto niya, siya na lang po masusunod. Oo, tama. Hindi niya po kasi nirespeto, sir, yung pagkababae ko po na idinadahilan pa po niya na kailangan mo rin gawin yan para makaraos ka, ganito, ganyan. Kahit po sinasabi ko na sa akin walang problema, nakaya ko nga na nandito sa malayo, o ayos lang sa akin na hindi ako magsarili. Kasi ang babae wala namang problema. Sabi ko, kaso sir, ang gusto niya mangyari, kung ano yung gusto niya, gawin ko. So, ang pagkakamali ko nga po, sir, ay pinagbigyan ko po siya, pinagbigyan. Tapos pag hindi ko po siya pinagbibigyan, nag-aaway po kami. Kaya maling-mali, alam ko pong mali. So, kaya po ako humingi ng tulong sa inyo para po ipaglaban din po yung karapatan ko bilang babae sa lahat na din po ng mga OFW dyan na sana po magbigay aral ito sa inyo, sa ating lahat ng mga kababaihan na hindi porket kung anong gusto ng asawa natin na gawin mo to, gawin mo yan. Huwag ninyong gawin. Sana huwag niyo akong gayahin na hindi porkit mahal natin yung mga asawa natin, pagbibigyan natin sila. The hospital po kayo? Nabanggit niyo sa akin kanina. Bakit po kayo na hospital? Sobrang depression po, sir. Sobrang iyak. Iyak na iyak, wala pong kain. Hindi ako nakakatulog. Tapos, sa sobrang iyak ko po, sir, bigla na lang hindi ko maigalaw yung mga daliri ko, kamay ko, binti ko na parang pakiramdam ko, hinang-hina po ako. Akala ko po nung araw na yun, mamamatay na ako. Pero salamat po sa amo ko kasi nadala po agad ako sa hospital. Nalulungkot ako sa mga sitwasyon na yun, ate. Bagamat personal na buhay niyo mag-asawa yan, pero ganang akin, walang karapatan ang asawa kung malabag sa kalooban ng babae yung mga ganyang bagay.
mali nga naman yun kahit sino naman hindi ko alam kung ano nasa isip ng lalaki at ginawa sa iyo. Pero ate, nabanggit mo sa akin, despite na ginawa niya sa iyo, tinuloy pa rin niya yung pambabae niya? Opo sir, yun nga po yung masakit sir. Kaya gusto ko pong mapatol po siya kasi isipin niyo po, hindi ko alam kung ngayon lang yun nagbababae dahil wala po ako dyan sa Pinas. Ang masakit po kasi sir sa akin, pinagbibigyan ko naman siya sa hiling niya. Bakit nagawa pa po niya mag-uwi ng babae sir na halos 1 linggo mahigit sir na nasa bahay? Tapos ngayon, ano sabi ng mga kapitbahay ninyo? Ang sabi po ng mga kapitbahay doon sa inuupahan niya po, kasi yun po ang mga sinabi nila kay mama, kila ate na nagtaka po sila bakit po kinukuha daw yung mga bata. Eh, nandun, may nakikita daw naman po silang napunta doon na babae. So, nagsabi po yung kapatid ko, si ate ko na, kapatid ako nung ina ng mga bata, ang kapatid ko ay nasa Kuwait. Tapos nagulat po sila na ang ina pala po ng mga bata ay wala po doon sa bahay. So doon po nila naisip na kabit nga po yun. Tapos nung araw na po yun mismo na sinundo po yung anak ko doon sa inuupahang bahay ng asawa ko po, ay nandoon po yung babae nagtago po sa kwarto po namin dahil hindi po pinapasok ng mister ko sila mama. Ate, yung kung ano man ang desisyon mo, kayo po ang masusunod. At kung gusto niyo talaga siyang ipatulpo, dahil nabanggit niyo nga gusto niyo magpatulong kay Karapi na maanal yung inyong pagsasama bilang mag-asawa, karapatan po niyo yan. Dito naman po sa atin ngayon, at kaya ayoko po na ma-expose din yung pangalan ninyo tsaka yung identity niyo. Okay? Because sa akin, hindi po yung mukha ninyo ang kailangan natin dito maipaalam sa publiko, kundi po yung inyong nangyari po sa inyo para po kapulutan ng aral. Alam ko, marami po tayong mga kababayan natin ngayon na nakarelate po sa inyo. Mga ganyan po. Kasi ako po, may asawa rin ako. Hindi naman po talaga, kung ako po tatanungin ninyo, mali naman po yun na kung ano po yung labag sa kalooban ng babae, pagpipil natin, katulad po ng mga ikinuwento nyo ngayon. At ang isa nga lang po nito, siyempre, kayo po, hindi ko rin naman kayong masisi kung bakit nagawa niyo yun, despite na mali yun. Siyempre, iniisip mo nga lang na dahil nga mag-asawa kayo, at ang iniisip mo para hindi na nga mambabae, dahil tinatakot nga kayo na para na nga, bakit andiyan ka naman, bakit pa ako mamabay kung gagawin mo yung mga pinagagawa. So, nagpatianod kayo doon sa mga nabanggit niya. Yun nga lang, siyempre, labag po sa inyong kalooban. Kaya, yan po ang nangyari po na ano. So, I'm sure, hindi naman po, ito sa mga kababayan po natin, no, hindi naman, siyempre, lahat ng mga, may mga pasaway tayong mga kababayan. Katulad ko po na marami akong nare-receive na mga humihingi ng tulong, mga problema, na-involve sa mga illegal na gawain, nabubuntis na mga ibang lahi, marami pong ganyan. Pero hindi naman po lahat ng OFW na nag-abroad ay ganyan ang kanilang ugali. Katulad po ninyo na Yun na nga sir nalulungkot po ako at yun nga, nabanggit mo rin kamo na nagawa niyang magdala ng babae sa bahay, nakikita ng mga anak mo. Tama po ba? Opo. Talagang may Dahil pagka sige po. Opo, kasi po minsan po, kasi po ngayon, lagi ko na po nakakausap yung mga anak ko. Okay. Dahil na kay mama ko na po. Minsan po, nagkikwento mismo yung mga anak ko, kahit hindi mo po tanungin, lalo na po yung aking anak na babaeng panganay, ang sabi po niya sa akin, alam niyo ka po, mami, alam mo po, mami, na pagka kumakain po kami, mami, madalas po ulam namin toyo. Minsan po kanin asin sabaw tubig. Sabi ko, anak, bakit naman gano'n? Nagpapadala naman ang mami ng pera. Tapos ang sabi po ng anak ko, iwan ko po, mami. Sabi po kasi, mami, pag nahingi kami sa daddy ng pambiling ulam, ang salita po ng daddy, walang pera kasi ang mami niyo maraming utang. Alam ko po, sir, may utang. Kasi po, Pero regular naman po kayo nagpapadala. Oo, sir. Meron po akong katunayan. Ngayon, ate, ganito po. Whatever your plan is,
Nirerespeto po natin dahil kayo po ang nakakaalam kung ano po ang tama. So dito po sa akin, salamat po sa pagbibigay nyo ng tiwala. Hindi na po natin talaga kailangan ilabas yung mukha ninyo. Pero mali po yung ginawa po ng asawa ninyo kung sa akin po. At ito pong video na ito pong interview nito mga kaagapay, nilive po natin to upang magsilbing aral po sa mga maraming ting kababayan. Yung mga lalaki, yung mga nasa Pilipinas, hindi naman lahat po ng asawa ay ganoon. Pero meron pong mga ilan-ilan, na katulad po nitong mister nito ni Kabayan, na kanyang nirereklamo, wag naman pong ganoon. Kung ayaw po ng ating mga asawa, wag po nating pagpilitan. Normal po yung sa mag-asawa na sa mga private video, meron pong mga ganung mga bagay. Pero not to the extent po na kung ayaw ng asawa ninyo yung mga bagay na alam nilang hindi nalabag na sa kanilang kalooban, wag na po nating ipilit. At sa mga misis naman po, at pag ganyan na po yung mga ginagawa ng inyong mister, talagang labag po sa inyong kalooban, dapat po sabihin nyo na sa umpisa pa lang. Yun nga lang, katulad sa kaso mo ate, hindi naman kita masisi dahil nga siyempre binanggit mo nga sa akin na kaya mo napilitan kang gawin dahil nga nagsabi nga sa'yo na kaysa mambabae pa siya, gawin na lang yung mga ganung bagay, kaya sumunod ka bilang asawa. Pero at the end of the day, nang babae rin pala siya. Nang babae pa rin po siya, sir. Kaya nga, doon na siguro na namulat na yung iyong kamalayan, kaya nagalit ka sa kanya, kaya nagdesisyon ka na. Okay, be ready na lang. In case na kontakin ka nga ng staff ni Mr. Tulfo at dumating ka na sa punto na ilabas mo yan, so good luck sa iyo ate, at hari naway makamit mo yung nais mo sa iyong Dito naman sa akin, ang mensahe po ang nais nating ipahatid na mayroon pong relate sa mga OFWs. Itong mga ganitong mga bagay na may epekto po o may kinalaman sa maraming OFW at maraming relate, kailangan po nating ilabas to para po magsilbing aral sa iba nating mga kababayan na may kahalintulad na problema. Ate, good luck po sa inyo. So, ayan lang po mga kaagapay at katulad po ng mga nabanggit ko po sa inyo. So, respeto po natin ang ating mga asawa kung alam po yung mga lalaki. Hindi naman po lahat ng lalaki ganoon. Sa ibang mga lalaki na gumagawa ng ganoon sa kanilang mga asawa, hanggat maaari po, kung ano po yung labag sa kalooban ng asawa, wag po nating gawin at respeto po natin sila. Hindi po lahat ng mga babae gusto po yung mga ganoon. Okay? Sa mga babae naman, kung may pinagagawa sa inyong mister at alam yung labag sa kalooban ninyo, sabihin nyo na agad sa kanila. Nakukuha naman sa magandang usapan yan sa buhay mag-asawa. Importante po, at the end of the day, matapos po maayos po yung pagsasama. Ito po si Kabong, magandang umaga po sa inyong lahat. Naway meron po kayong natutunan at nakuhang mensahe. Magandang umaga po sa inyong lahat. Shout out sa lahat po ng mga OFW saan mang panig ng mundo. Magandang umaga po sa inyong lahat.